Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos sapagkat patuloy pa rin tayo na nandito sa loob ng bahay dalanginan para makinig sa kanyang mga kautusan. Kaibigan, kapatid, alam po natin na napakarami ang mga relihiyon sa mundong ito. Bakit napakarami ng mga relihiyon? Sapagkat gusto nila nga sila ay magkaroon ng maraming pira. Ginagamit nila ang Biblia para napaniwala nila ang mga tao para kapag maraming mga membro, marami ang 10%, marami ang mga taong nag-aabuloy. Pero ang lahat ng mga relihiyon ay hindi nila itinuturo ang sinabi ng ating Amang Diyos kay Daniel. Ano po ba ang sinabi ng ating Amang Diyos kay Daniel? Ang sabi niya, Daniel, sasarhan mo na ang Biblia, padlakan mo na ito. Ang ibig sabihin po na hindi na ipagamit ang Biblia. Kasi yung nakasulat sa Daniel 12:4 ay ang nakasabi na hindi na ipagamit ang Biblia hanggang sa wakas ng mundong ito. Bakit sinabi yon ng ating Amang Diyos kay Daniel? Sapagkat nakita na at alam na ng ating Amang Diyos na gagamitin nila ang Biblia para sila'y makapangwarta. At isa pa na hindi rin nila itinuro na ang mundong ito ay hindi na gigibain ng ating Amang Diyos. Bakit hindi na gigibain ang mundong ito sa ating Amang Diyos? Sapagkat nandyan na, naririto na ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Ang mundong ito ay dito susunugin sa ating Amang Diyos. Ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga kasalanan, ang mga kasamaan na ginagawa ng tao. Napakarami ang mga kasalanan na ginawa ng tao. Iyon po ang dahilan na may mga tsunami, may mga paglilindol-lindol, at nakita na natin na ang dagat ay umiinit na doon sa ilalim. Yung mga malalaking isda na nandoon sa ilalim ng dagat ay nagsilabasan na. Yun po. Pero, ito hindi nila itinuro ng mga relihiyon na yan. Kasi, ang sabi nila na wawasakin daw ang mundo.
yung lahat ng mga sinasabi nila, sabi din nila na kapag dumating na ang Panginoong Hesukristo, ay makita daw diyan sa mga alapap sa ibabaw ng langit. Ang hindi nila alam na nandito na ang ating Panginoong Hesukristo. Papasok siya sa isang tao. Nagpakita siya doon sa rally sa Manila. Nagpakita siya doon sa Russia. Nagpakita siya doon sa Cambodia. Napakagulo yan eh. Kung saan ang mga tao na mayroong tiwala, naniniwala sa Kanya na siya ang tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo, ang siya nga tagapagligtas ng bawat isa. Yun po ang katotohanan. Yung mga sinasabi nila na lilindog daw, wawakasan daw ang mundo, gigibain daw ang mundong ito. Pero nakita nila na talagang ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y aakyat sa langit, ito ha, maghanda ako ng inyong tahanan. Ako'y aakyat sa langit at pupunta ko sa aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Hindi si Kristo nagsabi na, ako'y aakyat sa langit sapagkat ako'y magkipagkita sa akin, ako'y ay Diyos. Hindi po. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ako'y papunta sa langit, sa aking Ama, tandaan nyo, sa aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Napakaliwanag po ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ako'y maghahanda ng inyong tahanan na kung saan ako ay nandoon din kayo. Hindi nila itinuro na nandito na ang bagong langit at ang bagong yuta. May bagong lupa. Yun ang tinatawag na ang bagong bayang banal, ang bagong Jerusalem. Ang ating mga sayantipiko, nakikita nila hanggang ngayon. Di ba kung nung una, gusto nila, baguhin nila yung kalendaryo? Di ba may Capricorn, may ano pa yan? Gusto nila na babaguhin nila para malagyan nila ng pangalan yung ganitong kalaki sa ating planet Earth. Hanggang ngayon, wala pang mga sayantipiko na nakabanggit kung ano ang pangalan niyan. Wala pa. At hindi din nila itinuro sa mga relihiyon na yan na talagang mayroon bagong lupa at bagong langit. Mga kaibigan, mga kapatid, naaawa ako sa inyo. Gusto kasi ng ating Amang Diyos na maraming mga anak niya, mga pinili niya, na mga maliligtas. Pero sa kasamaan na ginagawa ng tao ngayon, sila lahat
na mga taong gumagawa ng mga kasalanan, mga kasamaan, sila'y inihanda para ihulog doon sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan ninyo, kaibigan, kapatid. Ngayon lang, ipakikita ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa ng tao. Ito may isang ama, ginawa niya ang lahat para makatapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Kahit ulan, kahit uminit, napakainit ng araw, ay gumagawa ang kanyang ama para makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Ngayon, nung nakapagtapos na, naging guro na ang kanyang anak. Itong anak, isa itong napakasuwail na anak. Nagtuturo siya. Ang sabi niya, magsikap kayo sa mga pag-aaral ninyo para katulad sa akin, ako po ay nagkapagtapos sa aking pag-aaral dahil po ako ay nag-working student. Ngayon, narinig ng ama na iyon ay sinabi ng kanyang anak, naging isang guro. At ang mga estudyante niya, tinanong yung ama niya, totoo po ba, sir, na ang aming guro ay kung hindi daw siya nag-working student, ay hindi siya makapagtapos. Pinahiya niya ang kanyang ama. Yun ang anak na siguradong susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano ang hanap buhay ng kanyang ina? Ay wala po, tiglaba lang po nasa loob ng bahay. Yun po ang katotohanan ngayon. May mga anak din na nung matanda na ang kanilang mga magulang, ang kanilang ama matanda na, hindi na nila inaalagaan ang kanilang ama. Pinatira na lang doon sa kulungan ng baboy. May mga anak din, pinabayaan nila ang kanilang ina na sobrang katandaan na ay hindi na makakain, hindi na makakalakad. Pinabayaan nila. Yun po ba na mga gawa na yan ay natutuwa ba ang ating amang Diyos niyan? Hindi po. Galit na galit ang ating amang Diyos. Totoo po na ang ating amang Diyos ay naaawa siya sa mga tao. Kaya nga pinadala ang Panginoong Hesukristo na maging tagapamagitan mula sa tao at sa ating amang Diyos. Pero ang tao talaga ay matigas ang kanilang ulo. Silang lahat. Karamihan ngayon. Iilan lamang ang mapipili na may mga anak
na minamahal nila ang kanilang mga magulang. May mga anak din na pinasaktan nila, sinampal nila ang kanilang ama, ang kanilang ina. Kaibigan, kapatid, kung sino man kayo, magbago kayo. Dahil magagalit talaga ang ating amang Diyos sa mga gawain na yan. Nakita na ng ating amang Diyos kung ano ang kahinatnan na gagamitin ng tao ang Biblia para sila makapangwarta. Yun nga po ang dahilan bakit pinapadlakan na po ang Biblia at hindi na po ipapagamit ang Bible. Sinasabi po ba ni Habakuk? Kasi itong si Habakuk isang propeta din ito eh. Sinasabi po ba ni Habakuk na ang tao gumagawa ng mga relihiyon? Naku, sinasabi po ni Habakuk yan. Napakaraming mga relihiyon. Number 1 itong Katoliko. Ito ano ang sabi ng Papa, ng pare, yung Papa sa Roma? Ako ang kahalili sa ating Panginoong Hesukristo. At ito pa, ito naman si Muhammad. Ano ang sabi ni Muhammad? Ako, kasi pumanaw na daw ang Panginoong Hesukristo, nandoon na daw sa langit. Siya daw ang kahalili sa ating Panginoong Hesukristo. Kasinungalingan po ang lahat na yan. Iisa lang ang ating Panginoong Hesukristo. Wala siyang kapalit, wala siyang kahalili. Itong Iglesia ni Cristo ngayon, ginagamit din nila ang Biblia para mapaniwala nila ang tao na kung ang tao daw ay hindi mag-Iglesia ni Cristo, ay hindi daw maliligtas. Pero kapatid, kaibigan, nung nagkakasakit na si Felix Manalo, gisantalahanan siya sa 4 na ministro at gusto niya na mangumpisal sa pari, nagpatawag siya ng pari at sumisigaw siya, Diyos si Hesukristo. Diyos si Hesukristo. Ang sabi ng 4 na mga ministro, itago natin ito, ilihim natin ito. Kapatid, kaibigan, walang lihim na hindi maisiwalat. Walang usok na hindi mawawala. At sisingaw din yan. Pakungwari ngayon sila, nagbibigay ng tulong sa mga tao. May lingap sila. Lingap ng mamamayan ang tawag nila. Linilingapan nila kahit nung pagkasunog sa Los Angeles, California. Pumunta sila doon. Pakitang tao lamang po iyan. Kasi
Gusto nila mga iglesia na sila ay lumalaganap sa buong daigdig. Ganon din ang Mormons. Ganon din ang Seventh-day Adventist. Ganon din ang iba't ibang mga reliyon. At ano ang sabi ni Habakuk? Kayong lahat na mga gumagawa nito, gusto ninyong aangkinin ang buong daigdig para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Tumpak yung mga ginagawa nila. Di ba? Karamihan sa kanila. Di ba yun? Ang mga ginagawa nila. At ano pang sabi ni Habakuk? Kayong lahat na mga gumagawa nito ay tiyak na hindi kayo maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kapatid, kaibigan, may mga tao na may takot sa ating Amang Diyos. Sila po ay hindi gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasalanan. Hanggang sila ay nangamatay na lang. Yung po bang mga tao na yan, ano po ang sabi sa banal na aklat noong ipagamit pa po ang Biblia? Ang sabi, mapalad ang lahat ng mga nangamatay na may mabuting gawa at may takot sa ating Amang Diyos. Sapagkat pagdating ng araw ng paghuhukom, sila ay una na kukunin ng ating Amang Diyos ang kanilang patay na katawan, papalitan ng bagong katawan. At sila po'y mamamahay doon sa bayang banal na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Andiyan na ang tahanan. Andiyan na ang bagong Jerusalem. Kailan ka pa, kapatid? Kailan ka pa titigil sa yung mga ginagawang kasinungalingan? Yung mga pagnanakaw na ginagawa ninyo? Kahit maghihirap na ang taong bayan, kayo pa ay napakasama. Hindi kayo bumaba na kahit ang mga lantad na ang mga kasinungalingan ginagawa nyo, mga kasalanan ang ginagawa ninyo. Kayong lahat ay itatapon sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. May mga paring mga adik. Galit pa sila kasi ayaw nilang si BP Sara ay maging presidente. May mga senador nga na mga magnanakaw. May mga kongresman na mga magnanakaw. Mayroon pang kongresman na isang pastor. Isang pare, isang pastor. Puro lahat kasinungalingan ang mga ginagawa nila. Ganon din yung Seventh-day Adventist. Kasinungalingan yung ginagawa ni Ellen G. White na yan. Bakit? Gusto niya hindi pakain ang baboy
at ang mga isdang walang mga kaliskis. Ano ang sabi ng ating amang Diyos? Nung wala ng lunog baha, ang sabi ni Noah, Noah, nakita mo ba itong bangaw, itong rainbow na yan, yung bahaghari na yan? Ang sabi ni Noah, opo. Ito po sabi ng amang Diyos, ito ang palatandaan na hindi ko na huhukuman ng tubig baha ang mundo, kundi susunugin ko na ang mundo. Ang lahat na mga hayop, animals, mananap na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay nilinis ko na. Tapos na kasi ang tubig baha noon eh. Lininis ko na. Ipakakain na. Gawas lamang sa dugo. Ang dugo ay nagsisimbolo sa buhay ng tao. Sapagkat ang ating, tandaan mo, ang ating Panginoong Hesukristo, di ba nagpaula siya na kanyang dugo? Di ba? Nung pinako siya sa krus. Iyon ang utos ng ating amang Diyos. Lininis ko na ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Huwag lamang kayong kumain sa dugo. At ano ang sabi ni Ellen G. White? Bawal ang pagkain sa baboy, bawal ang pagkain sa mga isda ng mga walang kaliskis. Hindi kasi siya kumakain sa mga ganyan. Nasasaktan kasi ang sikmura niya eh. Kapag makakita siya ng ganyang mga taong kumakain ng baboy. At ganun din ang paliwanag ni Muhammad na hindi ipakain ang baboy. Yung lahat ng mga ginagawa nila, yun ang katotohanan na sila'y nakakahanda na sila'y susunugin pagdating ng araw ng pag-uukom. Grabe ang mga ginagawa ng tao. Mula sa mga anak hanggang sa kanilang mga magulang, hanggang sa nagtatayo ang mga tao ng mga relihiyon, hanggang ngayon lumalaganap ang kasinungalingan, lumalaganap ang mga kasamaan, lumalaganap ang mga masasamang tao. Kaibigan, kapatid, kung kayo'y nakarinig, kung saan dako kayo, kung saang lugar kayo, nakakita at nakakinig sa aking mga pagtuturo, kung gusto kang magbago, sabihan mo yung kaibigan mo, sabihan mo yung mga kapatid mo, sabihan mo yung mga magulang mo, sabihan mo yung kamag-anak mo. So, kailangan lang. Paano mo gawin? Kayo na ang bahala sapagkat mayroon kayong mga cellphone, alam na ninyo. Maliligtas ba po ang tao na magsabi siya, ako po ay may tiwala sa ating amang Diyos? Ang mali lang ito, ang Diyos ang tawag na Panginoon. Kayong lahat na mga marunong kayo at alam ninyo na ang amang Diyos ay the only one God. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao.
Naku po, tandaan niyo ito, kaibigan, kapatid. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao. Ang Amang Diyos ay hindi tao. Gayango-yango ang mga tao, ang mga banal na espiritu. Kaibigan ng kapatid, hindi pwede tawagin ang Amang Diyos ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay si Hesukristo. Siya ay tao. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Ginoo. Ang ibig sabihin sa asawa ay ginang. Yung mag-asawa, lalaki o babae, ang tawag sa kanila ay Panginoon. Ginang. Ang Amang Diyos ay hindi mo pwede tawagin ng Panginoon. Huwag mo siyang tawagin na Lord. Kasi ang ibig sabihin ng Lord, kaharian. Kaharian ng sa unang hari na si King David, si King Solomon, ang tawag sa kanila ay Lord. Hindi mo pwedeng tawagin ang ating Amang Diyos na Lord, God. Hindi. Ang itawag mo sa ating Amang Diyos ay God. Ama. Diyos, Ama. Napakaliwanag sa nakasulat sa banal na aklat. Pero linoko ninyo, kayong mga pastor, mga pare, mga ministro, linoko ninyo ang tao. Anong katibayan? Anong katunayan na linoko niyo ang tao? Bakit ninyo hindi tinuro ang sabi ni Daniel? At bakit ninyo hindi itinuro na ang sanlibutan na ito, ang mundong ito, ay hindi nawawakasin, hindi nagigibain ng ating Amang Diyos? Sapagkat dito susunugin kayong lahat ng mga gumagawa ng mga kasinungalingan, mga kasalanan. Susunugin kayo talaga. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.